Nag-iingay na naman itong wannabe counselor nyo. Nawala sa wisyo. Kaya naman, no wonder ang dami nating mga netizen na nang okray sa post niya kahapon sa kasagsagang bagyong Christine. Kasi, ito yung post niya eh. Ang sabi niya dito, ang hirap isipin na habang kami ay nakahiga sa malambot na kama, kagigising lang at naka-aircon, ang daming bata, matanda na di alam paano ililigtas yung sarili nila sa Bicol dahil sa baha at bagyo. Wow! Sana all! For me it's very insensitive. Because do you really care o nagyayabang ka lang? Do you really feel bad sa sitwasyon nila or nang iinggit ka lang? No? Kung tutulong ka, gawin mo na lang. Hindi yung parang nambubwisit ka pa eh. So, after nga nagsain ng mga negative comments ng ating mga netizens, yung post niya, ay dinelete niya ito. At nag-explain tungkol dito. Yan. Ang sabi niya ay, ang ibig sabihin daw ng post niya ay nakukonsensya siya dahil habang privileged sila na komportable doon sa kinaroroonan nila ay may mga aso't pusa, matatanda at bata na inaanod ng baha. Oh, okay. In short, naghihirap yung kalooban niya doon sa nararanasan ng mga Filipino dahil sa bagyong Christine. Okay? Yep. Concerned siya, no? Concerned siya na may halong flex. yung pinagmamalaki mo section 1 ka at humakot ng medalya from primary hanggang college. Pero hindi ka man lang makakonstruct ng appropriate the words to describe kung ano yung ibig mong sabihin. Dapat kasi, no, ganito yung post mo. Ang hirap isipin na ang daming bata, matanda, na hindi alam paano ililigtas yung sarili nila sa Bicol dahil sa baha at bagyo. Charan! O, ayan. Inedit ko na for you. O, di ba mas may empathy yan? Don't you think, guys? Kasi honestly, napaka-cringe din ako dun sa post mo eh. Like, what the fudge? Di ba? Yung nagyabang ka muna bago naawa. Oh, tapos ito pa. Binura nga ni Rosmar yung post niya para hindi na kumalat. Ito naman si Rendon, nire-post pa, no? Nagbigay pa ng reaction. No, di, mas lalo nag-spread out, oh. Rosmar, ano na naman yung inaano mo? Sabi ko kasi sa'yo, matras ka na eh. Ang sabi niya kasi, ang hirap isipin na habang kami nakahiga sa malambot na kama, kagigising lang at naka-aircon, ang daming bata, matanda, na di na alam paano ililigtas ang sarili sa Bicol dahil sa baha at bagyo. Diba? Mahirap kasi yan eh. Kung hindi kasi kayo marurunong, kayo mga vlogger, wag na kayo magdunong-dunungan. Tingnan mo, nagkamali na naman si Rosmar. Eh di nabash ka na naman ngayon. Sensitive dapat kayo. Nakikiramdam dapat kayo. Hindi yung ganito. Huwag niyong ikumpara yung sitwasyon ninyo sa sitwasyon nila. Hindi yan eh. Alam ko kasi si Rosmar, minsan sabaw-sabaw kasi talaga po yan. Yun nga eh. Ang mahirap dyan eh. Takbo kasi kayo ng takbo. Hindi nyo alam kung ano yung pinapasok ninyo. Kaya tama yung advice ko sa'yo. Hindi mo naman ako sinunod. Sabi ko sa'yo, umatras ka na. O yan, nagkamali ka na naman. Oh, Rosmar, anong sabi ng Kuya Rendon mo, ha? Anong sabi doon, ha? Sabaw ka daw. Huwag ka daw magdurog-durungan. O, ayan kasi. Di ba? Tama naman si Rendon. Makinig ka sa kuya mo. Di ba? Kasi sa ganitong mga times, dapat sensitive tayo at marunong tayong makiramdam. Kasi hindi biro yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Ang dami ng nasalanta, ang dami na ring namatay dahil sa bagyong yan.
Kaya at para naman po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng kalamidad na ito, gusto ko pong malaman yung lahat na you are all very amazing, no? Kasi po hindi po kayo nawawalan ng pag-asa na harapin yung panibagong pagsubok na ito sa buhay nyo. Kaya po, please, let's stay stronger po. Because help is coming your way and things will be better soon. Kaya natin to, no? Bagyo lang yan. Filipino tayo, 'di ba? Walang sukuan. Matatag to. Matatag tayo. Ay, Diyos ko. Ang dami ng bagyo dumaan sa mga buhay natin, pero nakatayo pa rin tayo at lumalaban. Kaya naman, no, I am really so proud sa inyo dyang mga kababayan ko kasi in spite of everything, kahit anong nangyayari, still, you continue that positive outlook in life. That, life must go on. Again, kaya natin to, no? Kayang-kaya natin to. Sisiw! Bagyo ka lang, Christine. Bagyo ka lang. Pinoy kami.